matindi. Mas matindi. Oo. Magbaril siya dahil lahat ng kahiyan. Hinihiya niya buong PNP. Buong gobyerno. Hinihiya niya. Oo. Totoo yun kasi hindi naman lahat. Kasi ang dami kong pulis na kilalang matino. Oo, hindi ganyan. At hindi sangayon sa kanya. At dinadamay niya dito sa ano. Kasi yung tatlong umaga, madaling araw na nandiyan ako. Hindi ako makalusot eh. Kaya nakakausap ko yung mga nasa mga choke point na talagang humaharang eh. Sila mismo nagsasabi sa akin, Sir, nahihiya kami sa pinaggagawa ng aming boss. Sinusira niya ang pangalan ng PNP. Oh. Kaya lang ako na rin naman sa isang banda, itong mga pulis naman natin dito, sunod naman ng sunod. Hindi pwede kasing sunod lang sila ng sunod. Tama naman sa'yo. Silang magawa. Dapat may dignidad ka rin. Yung tapang mo, ilagay mo doon sa ipinaglalaban mo. Kasi yan nga, di ba yan ang sinumpaan nila? Oo, kanina, binasa ba ang badge of honor, oh. Ang haba-haba, hindi dapat nilagay na lang doon para mabilis nilang i-memorize. Protect Marcos, Protectore. Kung hindi sila marunong sumunod, yun na lang i-memorize nila. Kasi ganyan naman ang nangyayari. Correct. Hindi sila marunong panindigan. Ang tapang nasa paninindigan, wala sa haba ng baril. Saka walang mawawala sa kanila pag nanindigan eh. They cannot be fired. Marami ng kaso, marami ng decided cases dyan na civil service, pinababalik. Marami ng decided case dyan yung IAS, no? Internal Affairs Service. Mismong Napolcom, ang dami na rin jurisprudence dyan. Or Supreme Court for that matter. Kaya hindi sila dapat matakot. Especially yung mga graduate ng PNPA. Alam mo, bulok itong graduate ng PNPA yan, si Torre. O kayong mga graduate ng PNPA, dapat nililiksyon nyo yan, kahiya-hiya kayo. Nag-lecture pa man din ako sa inyo ng 2 taon dyan. Oh. Alam mo, may nakakausap yung mga ibang mga taga-KOJC dito. Sabi nila, wala naman daw kasi silang magawa, sabi daw ng mga pulis. Kasi imposible. Sila ay matatanggal sa trabaho, may pamilya silang, yan ang palusot eh. Yan ang palusot. Hindi totoo yun. Kasi marami na, kung si Marantan nga, nakapatay ng kadami-dami, nakabalik sa serbisyo eh. Oo. Killer na yan, ha? Oh. Diba? Makabalik. Pero ang sabi nila, for the meantime, yung kakainin ng family. Sa sakripisyo talaga ng konti para sa bayan. Ano ng paninindigan eh. May kasamang maninindigan ka. Pero Sir Jay, Coach Oli, kung sasabihin na inutusan lang naman kami, baka kasi kami mapagdiskitahan, walang pagkain yung pamilya. So okay lang sa inyo, yan na may papakain kayo sa inyong pamilya, tapos kami wala. Wala kaming tahanan, yung karapatan namin na wala na. So kumbaga, for the sake sa inyo at mercy, yung mga taga-KOJC. Frozen pa ang asset lahat. Frozen ang money lahat. Walang panggastos. Wala tayong pampasweldo sa mga tao. Dahil dito sa kabulastugang pinagagawa ng Marcos administration, Admar. Pero ang sinasabi dito sa badge of honor nila, Sir Jay, no? Malinaw dito eh. No? Ang kanyang... Pakibasa, Admar. Ulitin lang natin ha. Ito kasi yung malinaw dito. Nasa paragraph number 4. You are to oversee the general welfare of the people and ensure that peace and order is maintained at all times. You shall ever be mindful that the police are the protector of the weak, defender of the innocent, and advocate of human rights. Protector of the weak. Yun bang sinipa sa mukha na napapalibutan ng mga pulis? Sino yung weak Nakaposas doon? na. Nakaposas na. Ayan, You are the protector of the weak. Saan ang pinoprotektan? Saan yung weak dyan? Ayun. Yun pala ang protector of the weak. Animal ka? Ano yan? Tauhan ni Colonel Patay. Kaya dapat, ilagay doon, palitan niyang PNP badge na yan. Tingnan mo, ulitin lang natin yung video ha. Before pa niyan. Tingnan mo yung gawin ng police mismo. Patingin-tingin pa sa gilid, sa ano. Alam mo may plano na eh. Tingnan nyo, tinabu na, pak. Panakaw. Yan po ang protector of the weak.
sa PNP Badge of Honor. Tapos sabihin ni Jean Fajardo, ni Colonel, na nagdadrama lang daw ang mga taga-KOJC. Sinasaktan na yung sarili mga kasamahan para ibintang sa pulis. Yan ba yun, Colonel Jean Fajardo, attorney? Alam mo, yan ang, wala akong karespeto-respeto dyan sa Jean Fajardo na yan, kahit babae pa yan. Ilang beses na nagsinungaling yan, sa June 10, nagsinungaling na yung hayop na babae yan eh. Oh. Lahat sila dyan. Ano na yan parang follow the leader. Sinungaling at kalate, oh. Sinungaling yung presidente, sinungaling si Torre, lahat sila dyan sinungaling. Sinungaling sa Hindi Marbil, mo na po pwedeng pagkakatiwalaan tong mga to, kaya nakakatakot Dahil, ano yan, nagdrama-drama lang. So, yung mga taga kay OJC, nag-uniforme police, tapos tinadyakan yan. Oo. Imposible naman po ayan, yun. Nasasaktan namin yung kung meron mang ganyan, gawaing pulis yan eh. 'Di ba? Marami ng pulis mga nga yan eh. Marami na tayong mga naririnig na mga ganyan, kaya always nga kahit ngayong sa Liwasang Bonifacio, marami tayong mga intelligence source. Anong pangalan ng spokesman ng PNP? Jean Fajardo? Tagapagsalita si Colonel. Tagapagsinungaling. Tagapagsalita. Attorney daw yun, siya. Attorney yun. Sir Jay. Yan yung pangyayari. Meron pang isang insidente, di ba? Maliban doon kay Executive Secretary ng KOJC, si Alam mo, Ma'am Nori. makarma ka lang. Nagpa-flashlight lang yan na Sir Jay para at least maliwanag lahat. Ng ilaw eh. Tingnan mo, inisprehan. Di ba? Mahilig sila mga spray. Tingnan mo, tapos takbo agad sa likod. Tingnan mo naman yung sa Executive Secretary ng KOJC. Makikita mo doon na agad niyang isinuksok sa kanyang bulsa yung kanyang hawak-hawak na pepper spray after niyang ma-spray. Tingnan mo yung gawin ng May isa pang shot dyan na wide yan. Sinubukan pa itago. Partner Adbara, trabaho talaga ng kanilang boss yan, traidor. Kasi puro nakatalikod ang atake. Nakatalikod pa, babae nakatalikod. Tapos mahilig sila ganyan mag-i-spray. Tapos magsisinungaling si Torre na wala daw silang mga tear gas, pepper spray. Kasi naku, kayo, kitang-kita, marami po, tandaan po nyo, ang talagang armas lang ng KOJC, Panalangin lang. at camera. Ang dami po camera, dyan mahuhuli kayo. Kaya nga, Hindi itong pwede. mga... Iba na ang panahon ngayon. Noong araw pwede yung style na bulok na ganyan eh. Wala Ngayon, kasing hindi doon na po. Wala kasing mga camera din doon Mahuli ka na. Pero ito yung information na nakukuha natin. Itong nakalipas pa ng mga araw, ito natin nakuha ng mga information na kung wala talaga silang makikita, posible silang gumawa ng hakbang kagaya po ng mga ganyan na i-agitate ang mga KOJC missionaries para meron silang mahuli. 'Di ba? Para magmuka na nangharas ito sa kanila at ito yung kanilang huhulihin. Kaya yung nagbigay sa atin ng information, sinasabi niya na ipairal talaga yung patience at maximum tolerance sa part ng KOJC. Pero sinugod po. Tapos sino bang hindi magagalit sa ganyan? Unang-una, banal at sagrado ang turing namin sa KOJC compounds. Compounds namin na lahat po yan. Tapos binalahuran nyo, kahit saan kayo nagdudumi. Inihian nyo pa, nagdudura pa kayo, naninigarilyo pa kayo. Labag din yan sa ordinansa ng Davao City. Anong gusto ninyo? Matutuwa talaga? Yung parang magpa-party kami dahil sa kumbaga kami yung sasabihan na mag-maximum tolerance? Pinayagan na nga silang makapasok eh. Dinumihan na nila yung buong compound. 'Di ba? Sinira na nila yung ibang mga ari-arian dyan. 'Di ba? So, anong ine-expect na kumbaga tatahimik kami? 'Di ba? So, yan yung hinaing ng KOJC. Alam mo, hindi na ako magugulat yung mga ginagawa ng ganyan ni Torre. Kasi nga, meron na silang attempt na gumawa talaga ng istorya. Failure sila eh. Yung story ng ni-rescue yung nanay. Diba? But again, pati yung kanilang gustong gawing istorya, failure din. Sumasablay Talagang failure ito si kahit sa inventong istorya, failure pa rin si Torre. Sablay pa rin, sablay. Nakakatuwa nga eh. Nag-press con silang dalawa ni Marbil. Kanina umaga lang yata yan, kung di ako nagkakamali.
or kahapon. Ang sinasabi nila, sigurado na na na-identify na namin kung nasaan si Pastor Kibuloy at